Batay sa ating karanasan, ayaw na ayaw nating ang buhay natin ay pinanghihimasukan ng iba. Ayaw din naman natin na nanghihimasok ng buhay ng may buhay. Sapagkat bawat tao ay may pribadong buhay at karapatan at dapat lang nating igalang yan. Nagsisimula ang maraming problema dahil sa panghihimasok natin sa buhay ng iba. Kapag lagi kang may komento sa trabaho ng katrabaho mo, kapag lagi mong pinapansin yung attitude o forma ng kaibigan mo, kapag lagi mong dinidiktahan ng kapatid mo, kapag halos ikaw na lang ang nagpapatakbo ng buhay ng anak mo kahit binata o dalaga na ito, kapag lagi mong tinatanong ang partner mo, nasaan ka na, ano ang ginagawa mo? Kapag lagi mong pinapakialaman ang buhay may asawa, ang buhay may pamilya ng anak mo at ng manugang mo, sigurado gulo. Huwag kang makialam sapagkat ayaw ng tao na pinapakialaman siya, pinanghihimasok. Kaya nga, kahit sa pangkalahatan, tingnan po ninyo ayaw ng ating pamahalaan yung ginagawang patuloy na inquiry ng ICC sa war on drugs, dati ng Pangulong Duterte, ang katwiran ng ating bayan. Ba't nyo kami panghihimasukan? Meron naman kaming sariling justice system at gumagana naman. In other words, parang sinasabi nila, kaya naman namin. Na para ding sinasabi, kung hindi namin kaya, doon kayo manghimasok. You see? So meron palang tamang panghihimasok. Saan papasok yung tamang panghihimasok? Kapag hindi na kaya ng panghihimasukan mo, kapag hindi mo siya hinamasukan o pinakialaman, lalo lang lalala ang sitwasyon niya. By all means, pumasok ka na, makialam ka na sa buhay niya. Doon nagkakaroon ng katwiran ang panghihimasok mo sa buhay niya. Kasi, obviously, hindi na niya kaya. Kaya ko sinabi ito, parang ganito ang ginawa ni Kristo. Sa Ebanghelyo, simula pa nung nakaraang linggo. Nung nakaraang linggo, kung natatandaan po ninyo yung Ebanghelyo, syempre hindi na. Kaya ipapaalala ko, nagkakatipon sa loob ng isang silid ang mga disipulo nang biglang, tsaran, nandun na si Kristo. Pumasok nang walang paalam. Hindi man lang kumatok, ni hindi nga gumamit ng pintuan. Kabod na lang, nandyan na sa kanilang harapan. Hindi ba't panghihimasok yan? O ngayon sa ating Ebanghelyo, nag-uusap yung dalawang disipulo. Kabod na lang sumali si Kristo. Wala man lang pasabi. Wala man lang, excuse me, pwede bang makisali? Sumabat na lang. Hindi ba't panghihimasok yan? Masasabi mo ba na hindi tama at makatwiran yung panghihimasok na yan? No. Sapagkat kailangan ng manghimasok ni Kristo inasmuch as very down na ang kanyang mga disipulo, windang na, nawawala na ng pag-asa, masasayang yung nasimulan niya sa pamamagitan nila. Napaka-symbolic para sa akin yung sinasabing palayo sila sa Jerusalem. Ano ba o sino ba yung nandun sa Jerusalem? Si Kristo na namatay, na nagsabing, muli akong mabubuhay. Bakit iniiwanan nyo yung lugar na yan where it all started? Kaya symbolic yan They were really turning away, walking away, running away from Jesus. And when someone is walking, running away, turning away from the Lord, to whom or to where, sa palagay nyo, pupunta yung taong yan? Sa demonyo. Father, sobra ka naman. Sinabi ko lang, hindi na muna ako magsisimba. Hindi na muna ako sasampalataya. Medyo nagagalit ako sa kanya. Demonyo agad. Yun ang gusto ng Diablo. Yung lumayo ka kay Kristo. Kasi kapag malayo ka na kay Kristo, mas madali ka na niyang matatalo. At yun ang kalagayan ng mga disipulo. Kaya makatwiran yung panghihimasok ni Kristo. Kaya din makatwiran yung panghihimasok ng asawa mo, ng magulang mo, ng kapatid mo, anyone close sa'yo, maging ng ibang tao kahit hindi mo pa kakilala o kaano-ano. Makatwiran kung hindi mo na kaya, hindi mo na alam yung ginagawa mo.
Pinaghehele ka na ni Satanas sa kasalanan mo. Sinisira mo na ang buhay mo. And in the process, sinisira mo na din ang buhay ng ibang tao. Kailangan nang may manghimasok sa buhay mo at sabihin sa'yo, mali na yung ginagawa mo. Ang dami mo nang maling ginagawa. So dapat, may magsabi na. Hindi na tama yung impluensya ng kabarkada mo sa'yo. Dapat ilayo ka na ng pamilya mo sa kanila. Hindi na tama yung ginagawa mong pagpapalaki o pagpapabaya sa mga anak mo. Natural, pakikialaman ka ng magulang mo, lalo na ng biyanan mo. Hindi mo inaalagaan ang sarili mo. Natural, kahit kada subo mo, dapat minomonitor na ito. May pera ka. Alam nilang may pera ka. Ba't hingi ka ng hingi? Nasaan ang pera mo? Sino at ano ang pinagkakagastahan mo? Sinong nang loloko sa'yo? Ilang beses ka nang nahuli? Ilang beses ka nang naloko? Ilang beses ka nang babae? Hindi ka mapagkatiwalaan. Natural, pakikialaman, panghihimasukan, paminsan-minsan o baka nga palagian pa ng asawa mo, cellphone mo. May tamang panghimasok. Kapag hindi mo na kaya, kapag hindi mo na alam ang ginagawa mo at pinaghehele ka na ni Satanas sa iyong pagkakasala, dapat panghimasukan ka na. Hindi masama yun. Mas masama kung pababayaan ka. Besides, yung panghihimasok naman, pansamantala lang, ng mga taong concerned talaga. Hindi naman siya papasok at i-invade na talaga yung buhay mo. Hindi. Papasok kasi may dapat iayos. Pag ayos na, aalis na. Kasi hindi naman din po pwede na dumipende ang tao sa'yo. Kailangan din niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Iaayos mo lang, tapos aalis ka na. Tulad ng ginawa ng ating Panginoon. Tingnan po ninyo. Matapos niyang pagaanin ang damdamin ng mga disipulo, matapos niyang liwanagan ang isipan ng mga disipulo, He vanished. Nawala na siya. Bakit? Okay na eh. Inspired na sila eh. Charged na sila eh. May buhay na sila, may gana na sila. At kaya nga din, hindi naman forever na nandito bilang tao si Kristo sa mundo. Kaya nga siya umakyat din ng langit. At kaya nga din pagkatapos niyang muling nabuhay, hindi naman siya forever nang nandiyan. Makikita mo na hindi, umakyat siya sa kalangitan. Inayos lang niya yung mga dapat iayos. Nang na-realize ni Kristo at nang napagtantunan niya, okay na, ito na ang pagsisimulan talaga ng Kristyanismo. Sige, kaya na nila, aakyat na ako, pero hindi ibig sabihin nun na wala na siya ng tuluyan. Remember what He promised, I will be with you always until the end of time. So nandito siya at ipaparamdam niya sa akin at sa iyo ang kanyang presensya, lalong-lalo na kapag kailangan ng talaga. Kaya nga sa Bible, alam po ninyo, dati pa, ang natutuwa akong basahin when I come across with what I call pero God moments. Actually, tinagalog ko lang yung BUT, but God moments. Sabi ko, ang version ko, dati pa ito, nung seminarista pa ako, pero God moments. Ano yung pero God moment? Ito yung mga binibilugan ko sa Bible eh. Yung pero God moment, yung may nangyayaring hindi maganda dahil sa kapabayaan, kasalanan, kasakiman, kayabangan ng tao, yung bang kapag walang nangyaring maganda at hindi mag-i-intervene ang Diyos, tuloy-tuloy yung problema. Tuloy-tuloy sa paglala yung ang pero God moment ay yung God will take charge. God will intervene at mababago, maaayos, bigla ang lahat. Halimbawa, sa ating first reading ngayon, ang sabi dito ni San Pedro sa kanyang preaching sa mga Hudyo, pinatay niyo si Kristo, pinako niyo si Kristo. Karumal-dumal yon, malungkot yon. Pero, binuhay siya ng Diyos. You see, yun yung pero God moment. God intervening para iayos ang buhay natin. Acts 7 verse 9, ang sabi dun patungkol kay Joseph, not Joseph the husband of Mary, Joseph the dreamer, Joseph in the Old Testament. Ang sabi sa Acts 7 verse 9 ay ganito, nainggit ang mga ninuno ni Jose sa kanya. Anong ginawa sa kanya? Binenta sa Egypt to become a slave. Ang lupit nun. Mahirap na karanasan para kay Jose yon. Pero, God was with him. Pero, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Pero God moments. 1 Samuel 23 verse 14,
Ang sabi naman doon patungkol kay David, araw-araw hinahanap ni Saul si David. Sino Saul? Si Saul dati, yung hari, makapangyarihan, maimpluwensya. Hinahanap niya ang pobreng si David para patayin. Ang hirap na karanasan yun para kay David. Pero ang sasabihin sa verse 14 ay ganito, pero hindi pinahintulot ng Diyos na masaling ni Saul si David. Pero God moments. Gustong gusto ko yung mga verses na ito sapagkat dito makikita natin kung paano pinaparamdam lalo ng Panginoon ang kanyang presensya sa buhay natin. Sa oras na may kinakailangang iayos sa buhay natin, sa oras ng ating matinding pangangailangan, sa oras na dapat siyang pumasok. Otherwise, sa mental hospital, sa ospital, sa kulungan, sa sementeryo, sa impyerno tayo mapapasok. Kapatid, namatay si Kristo at muling nabuhay para sa iyo at para sa akin. For each and every one of us. Hindi siya papayag na ganun-ganun lang tayo madisappoint, madisatisfy, magabayan, papunta sa impyerno ng demonyo. Hindi tayo i-give up basta-basta ni Kristo. Kaya't kung may pero God moments, ang dami nun. Umakita niyo yung Bible ko, ang daming marka. Kung maraming pero God moments sa Bible dati, God is the same yesterday, today, and forever. Walang rason para mawala ng pero God moments sa buhay natin ngayon. And so kapatid, bakit ka nandito? Baka may kinakailangang iayos sa buhay mo. Baka kinakailangang hilingin mo ang pero ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang mahiya. Be honest. And plead God for this. Beg God for this. Katulad ng 2 disipulo sa Ebanghelyo, nagmakaawa, dito na po kayo. Magmakaawa tayo sa Diyos. Lord, panghimasukan mo na ang buhay ko, ang pamilya ko, ang negosyo ko, ang trabaho ko, ang relasyon na kinasasadlakan ko, ang sitwasyon na kinaroroonan ko. Hindi ko na kaya ito. Once and for all, lagyan mo ito ng pero to turn things around. Baguhin mo. Ayusin mo. Nagmamakaawa ako. Beg God for this. Ano kung masabihan din tayo ng Panginoon na hangal, katulad ng sinabi niya sa 2 disipulo sa Ebanghelyo. Ang ibig sabihin ng hangal, mayabang ka kasi. Nagmamarunong ka kasi. O kaya, tanga ka kasi. Ano kung sabihan tayo ng Panginoon ng ganyan? Kung sa mahabang panahon ay gano'n naman talaga, naging hangal tayo sapagkat dumipende tayo sa ating sarili, sa iba, sa pera, sa kakayanan natin, hindi talaga natin kaya. Talagang darating ang punto na kakailanganin natin ang Panginoon. Ito na yon. Beg His presence in your life, His enlightenment, His inspiration, para masabi mo rin, lugmok na ako, pero binangon niya ako. Malala na ang sakit ko o ng mahal ko, pero pinagaling niya ako. Hindi ko na alam kung paano pakikitunguhan ang biyanan ko, ang manugang ko, ang asawa ko, pero pinatatag mo ako. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko sa pasakit ulo kong anak, pero ang anak ko ay binago mo. Sadsad na ang negosyo ko, pero binigyan mo ng panibagong chance ito. Ngayon, on my road na ako for stability financially. Nawala ang asawa ko, iniwan ako, namatay ang asawa ko, namatay ang anak ko, parang namatay na rin ako, pero binuhay mo ako. Hindi mo nga naibigay yung matagal ko nang hinihiling sa'yo, pero may mga binibigay ka ng higit pa sa hinihiling ko. This can happen. Basta, tulad ng 2 disipulo sa Ebanghelyo, pag sinabi natin sa Panginoon, manghimasok ka na sa buhay ko, hayaan mo siyang kumilos para ang buhay mo'y maiayos. Tingnan po ninyo yung detalye sa Ebanghelyo. Nang tumanggap ng imbitasyon si Kristo, pumunta siya sa bahay ng 2 disipulo. Isipin po ninyo, siya yung bisita. Dapat nakaupo siya at naghihintay. Pero parang siya yung umastang may-ari ng bahay. Siya yung kumuha ng tinapay, naghati ng tinapay at nagbigay. Ang ibig sabihin ng detalyeng ito, kapag gusto mo ang Diyos ang manghimasok sa buhay mo, let Him be in charge. Let Him call the shots. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Huwag ka nang kokontra. At huwag ka na rin masyadong mag-alala.
Actually, kaya ka masyadong nag-aalala. Gusto mo pa rin kontrolin ang buhay mo eh. Hindi ko sinasabing huwag kang magpagamot. Hindi ko sinasabing huwag ka nang magtrabaho. Hindi ko sinasabing huwag ka nang kumilos. Ang sinasabi ko, magpagumot ka, kumilos ka, dumiskarte ka, but at the end of the day, magtiwala ka 100% na sa Lord, ikaw na ha, unang bahala. Sa gayon, ang sign na dapat na ganon, wala ka na dapat o konting-konti na lang ang iyong pag-alala. Kasi ibig sabihin, nag-aalala ka, may mga bagay pa rin na kinokontrol mo sa iyong buhay, nakadampi pa rin ang iyong mga kamay. Huwag! Because when you're like that, God will be like this. O sige, ikaw na. Mas magaling ka naman eh. Diskarte mo, sige. Kaya sinasabi ko, isuko mo ang lahat sa Kanya. Sapagkat the moment you raise your hands like this, Lord, nagawa ko na yung parte ko. Ikaw naman. Doon siya mas kikilos sa iyong buhay. Para lagyan niya ng pero ang nangyayari sa buhay mo. Iwasan mong maglagay ng pero sa Lord, pero ganito, pero hayaan mo siya. Total naman napatunayan mo na wala kang magagawa kung wala siya. Ipagpasa Diyos mo nang talaga. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Nang linggo ding yon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari, samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nila nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang pangalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. Sumagot sila. Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Di lamang yan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin. At gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi nyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta. Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinagkapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasamahan nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.